Ito ang sayo, Lola! Napagkamalang pulubi ang lola ko at binato pa. Pero may magjowang lumapit at hindi nagdalawang isip na tulungan siya. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jacinto. Nag-work ako sa BPO industry. Gusto kong pasayahin ang lola ko dahil bagong sahod ako nun. Wala na kasi akong mama at papa kaya ang lola ko na lang ang kasama ko. Alam niyo yung feeling na gusto mong bumawi dahil may trabaho ka na? Hindi para sa sarili mo kundi para sa taong matagal nang nag-alaga at nag-aruga sa'yo. Ang dami niya na kasing napagdaanan noon. Nakulong pa siya dahil nagnakaw ng spam na uulamin namin. Now, finally, may work na ako. Sinabi ko sa kanya na ako na ang bahala at mag-aalaga sa kanya. Kaya nung sumahod ako, nakiusap ako sa kanya na pumayag siyang mag-mall kaming dalawa. Pinili ko siyang dalhin sa SM Santa Rosa since pinakamalapit sa amin. Ang plano lang namin ay kumain, bilhan ng gusto niya at kahit papaano maramdaman niyang special siya. Pagdating namin sa mall, hawak-hawak ko ang kamay niya. Tinanong ko siya. Lola, anong gusto mong kainin? Or may gusto ka bang bilhin? Sabihin mo lang Lola, bibilhin ko yun. Habang naglalakad kami, may nasilip akong dress sa department store na perfect kay Lola. Loose cotton dress siya, kaya alam kong babagay sa kanya. Hindi na ako sasama. Masakit na yung paa ko. Dito na lang ako upo, hintayin kita. Pinaupo ko siya sa gilid dahil ayoko namang pilitin pang maglakad ang lola ko at baka mapilayan pa. Inayos ko pa yung upuan niya bago ako umalis. Binilisan ko ng maglakad kasi ayoko nang paghintayin ang lola ko ng matagal. Pumasok ako sa store at medyo mahaba ang pila. Umabot ako ng halos 20 minutes bago nakabayad. Habang naglalakad ako pabalik, hawak yung paper bag, nasa malayo pa lang ako at paglingon ko, may batang nambato sa lola ko ng kahoy. Sa itsura ng bata, mukha siyang nanghihingi ng pera sa kalsada. I don't know lang bakit may nakakapasok na pulube sa mall at hindi sinisita ng mga guard. Siguro, kapag pinaalis ng guard o ng staff, baka mag-viral sila tapos in the end, sila pa ang mababash and mawawalan ng trabaho. Like yung case ni Sampaguita Girl. Medyo tumakbo na ako ng mabilis papunta sa lola ko. Bago pa ako makalapit sa kanya, may magjowang naunang lumapit. Tumigil ako sandali sa paglakad. Pinanood ko kung anong gagawin nila. Nakita ko yung lalaki, agad na pinagalitan yung bata na nambato sa lola ko. Yung girlfriend niya naman, lumapit sa lola ko at inabot yung hawak nilang McDo. Pinatayo pa nila sa upuan na parang inaalagaan. Doon ko na-realize, akala nila siguro pulubi ang lola ko. Yung suot kasi niya, lumang dress at itsura niya payat at mukhang nanghihingi ng piso. Sa totoo lang, na-touch ako sa magjowa. Linapitan ko sila agad. Salamat po, pero hindi po siya namamalimos. Naiwan ko lang po siya kasi masakit paan niya. Ay, sorry po. Akala lang po namin kailangan niya ng tulong. Umalis din sila pagkatapos at umupo ako sa tabi ng lola ko. Tinanong ko ang lola ko kung okay lang siya. At sagot niya, nagugutom daw kaya naglakad kami papunta sa McDo. Habang naglalakad kami, inabot ko sa kanya yung binili kong dress. Hinawakan niya yon at niyakap. Napaiyak ako kasi ngayon ko lang naramdaman na kahit papaano nakakabawi na ako. Hindi ko napigilang mag I love you kay lola habang umiiyak. Pinagalitan niya lang ako. Ang saya lang ng araw ko nun kasi napasaya ko ang lola ko. Para sa magjowang tumulong sa lola ko, kung mababasa niyo man to, salamat. Hindi niyo lang tinulungan yung lola ko. Pinatunayan nyo na hindi pa nawawala yung respeto at malasakit sa generation nyo. Sa mundong mabilis manghusga, kayo yung nagpapaalala na may mga taong marunong pa ring umintindi. Hindi mali ang tumulong kahit nagkamali ka ng akala. Mas mali yung dumaan ka na lang at wala kang ginawa.